Marami sa atin ang nakakakita kay Rian Ramos na laging glamorous sa TV at social media. Pero alam nyo ba na sa likod ng mga mamahaling damit at nagandahang makeup ay isang babaeng sobrang sipag at madiskarte sa buhay? Hindi lang siya basta artista na umaasa sa talent fee dahil kung titingnan nyo ang kanyang lifestyle, talagang mapapawaw kayo sa dami ng kanyang mga naipundar na bahay, sasakyan at mga negosyo. Pero ang tanong ng marami, paano nga ba siya nagsimula at gaano nga ba talaga kayaman ang isang Rian Ramos? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga hindi nyo pa alam tungkol sa kanya, mula sa kanyang pamilya, ang kanyang pagiging racer, hanggang sa mga usap-usan tungkol sa kanila ng kanyang best friend na si Michelle D. Handa na ba kayong makilala ang tunay na Rian Ramos na hindi nyo nakikita sa mga teleserye? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang buong pangalan niya ay Rian Denise Ramos Howell at ipinanganak siya noong October 1990 sa Makati. Lumaki siya sa Alabang at doon din siya nag-aral sa De La Salle Santiago Zobel hanggang sa makapagtapos siya noong 2008. Ang tatay niya na si Gareth Howell ay isang sales manager habang ang nanay naman niya na si Clara Ramos ay dating singer sa isang banda. Bata pa lang si Rian nang maghiwalay ang mga magulang niya at ang tatay niya ay nag-asawa na ng isang babaeng taga-Thailand. Kahit na may mga pagsubok sa pamilya, hindi ito naging hadlang para maging matagumpay siya. May kapatid din siyang babae na si Nadine na magaling naman pagdating sa pagluluto at pamamahala ng mga bar at gallery sa BGC. Pero alam niyo ba na bukod sa pag-arte ay isa ring seryosong race car driver si Rian? Bahagi siya ng Laffy Racing Team at talagang sumasali siya sa mga totoong karera gaya ng Toyota Vios Cup at Philippine Motorsports Championships. Hilig niya talaga ang mga sasakyan at ang bilis sa track, kaya naman hindi kataka-taka na ang mga naipundar niyang sasakyan ay talagang pangmalakasan. Kapag wala siyang taping, makikita mo siyang nasa track at nag-e-enjoy sa kanyang passion sa motorsports. Bukod dito, mahilig din siyang mag-travel sa iba't ibang bansa at mahilig siyang bumili ng mga souvenir sa bawat lugar na napupuntahan niya para may alaala siya ng kanyang mga biyahe. Pagdating naman sa kanyang kalusugan at katawan, talagang disiplinado si Rian. Mahilig siyang tumakbo, lumangoy at magbuhat ng weights para manatiling fit. Kahit nasa loob lang siya ng bahay, hindi siya nauubusan ng gagawin. Noong panahon ng lockdown, naging busy siya sa paggawa ng tie-dye, pag-aayos ng mga bulaklak, at doon din nagsimula ang kanyang sikat na Tambahay series sa YouTube. Mahilig din siyang mag-bake, lalo na ng brownies, at paborito niyang kainin ang mushroom. Mahilig din siya sa mga pusa, at may alaga siyang pinangalanan niyang Robin. Sa kabila ng pagiging sikat na star, nakikita natin na ang mga hilig niya ay parang sa atin lang din. Pero siyempre, level up ang lifestyle dahil sa kanyang mga pinaghirapan. Siyempre, hindi mawawala ang mga usaping puso at ang kanyang mga kaibigan. Sobrang close ni Rian sa kanyang mga best friends na sina Max Collins at Michelle D. Pero ang pinaka-pinag-uusapan ng mga tao ay ang relasyon nila ni Michelle D dahil roommates silang dalawa at tawagan pa nila ay honey at wifey. Dahil dito, maraming fans ang nag-iisip kung may something na ba sa kanila. Pero ang totoo ay mag-best friends lang talaga sila na sobrang komportable sa isa't isa. Sa kabila ng marangyang buhay at tagumpay ni Rian, hindi rin siya nakaligtas sa mga matinding pagsubok na sumubok sa kanyang katatagan. Marami ang nakapansin noon na tila naging sobrang payat niya at naging usap-usapan ito sa social media. Ang totoo niyan, dumaan si Rian sa isang mahirap na yugto noong taong 2020 dahil sa sakit na anorexia. Ito ay isang uri ng eating disorder kung saan nahihirapan ang isang tao na kumain ng tama na naging sanhi ng mabilis na pagbagsak ng kanyang timbang. Inamin ni Rian na hindi lang ito pisikal na problema kundi laro rin ng mental health dahil sa bigat ng mga pinagdadaanan niya noon. Bukod pa rito, bata pa lang siya ay mayroon na siyang rosacea
Isang kondisyon sa balat na nagdudulot ng pamumula sa mukha, kaya naman talagang tutok siya sa kanyang skincare routine para mapangalagaan ang kanyang hitsura na puhunan niya sa industriya. Pagdating naman sa usaping pag-ibig, hindi rin naging madali ang naging takbo ng puso ni Rian. Isa sa pinakakontrobersyal na naging karelasyon niya ay ang radio host na si Mo Twister. 16 na taong gulang pa lang si Rian nang makilala niya si Mo na noon ay nasa 27 na. Kahit hindi sang-ayon ang kanyang nanay, ay sinunod pa rin ni Rian ang kanyang puso dahil sa paghanga niya rito. Pero ayon sa mga naging pahayag ni Rian, naging mahirap ang kanilang relasyon dahil sa mga pananakot at pagbabanta sa tuwing susubukan niyang makipaghiwalay. Umabot pa ito sa isang malaking iskandalo noong magkaroon ng video confession si Mo tungkol sa isang pinalaglag na bata na nauwi sa isang mahabang laban sa korte. Noong 2015, napanalunan ni Rian ang kasong ito at doon niya tuluyang nakuha ang katahimikan mula sa madilim na nakaraan. Matapos ang gulo na iyon, na-link din si Rian kay Jeric Lacson na anak ni Senator Ping Lacson noong taong 2011. Maikli lang ang naging ugnayan nila at sinundan ito ng relasyon niya kay Casey Montero noong 2012. Ang paghihiwalay nila ni Casey ay tinawag nilang happy breakup dahil naging maayos ang usapan nila at nanatili silang magkaibigan hanggang ngayon. Sinabi ni Rian na kailangan niya lang talagang mag-focus muna sa kanyang sarili at sa kanyang trabaho kaya sila naghiwalay. Makikita natin na kahit anong yaman o ganda mo, dumadating talaga ang pagkakataon na kailangan mong unahin ang sarili mong paglago bago ang ibang tao. Sumunod naman sa buhay niya ang businessman na si Jason Cho Chui na nakilala niya sa racetrack. Dahil pareho silang mahilig sa sasakyan, naging mentor pa ni Rian si Jason bago naging sila. Tumagal ang kanilang relasyon ng mahigit 3 taon, pero natapos din noong 2018 sa isang maayos na paraan. Nagkaroon din siya ng boyfriend na isang Israeli businessman na si Amit Borsok, pero dahil sa pagkakaiba ng kanilang kultura at pananaw sa buhay, ay naghiwalay rin sila noong katapusan ng 2020. Akala ng marami ay tuloy-tuloy na ang saya sa relasyon ni Rian at Sam Verzosa, pero gaya ng anumang kwento ng pag-ibig, dumaan din sila sa matinding pagsubok. Noong June 2023, nabigla ang lahat nang kumpirmahin nilang naghiwalay sila dahil sa kakulangan sa komunikasyon at sa bigat ng pressure sa trabaho ni Sam sa politika. Pero dahil sa lalim ng kanilang samahan, hindi nila natiis ang isa't isa at muli ring nagkabalikan matapos mapagtanto ang halaga ng kanilang pagmamahalan. Ngayon, mas matatag na ang kanilang relasyon at kahit pinag-uusapan na nila ang hinaharap, nananatili pa rin silang nakatutok sa kanilang career at personal na paglago. Kung babalikan natin ang simula, si Rian ay nadiskubre sa Starstruck Season 3 at nagsimula bilang commercial model noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang. Ang kanyang unang malaking proyekto sa TV ay ang Captain Barbell noong 2006 kung saan gumanap siya bilang Leia. Simula noon, hindi na siya nakuha sa mga bida-bidahan dahil sa galing niya sa pag-arte sa mga serye tulad ng Lupin, Stairway to Heaven at ang sikat na murder mystery na Royal Blood. Ngayong taon, inaabangan din siya sa Encantadia Chronicles, Sangre bilang si Mitena. Dahil sa husay niya, marami na siyang napanalunang awards tulad ng Best Actress para sa pelikulang Saving Sally at Best Supporting Actress sa Metro Manila Film Festival para sa Ang Panday. Pero hindi lang sa pag-arte kumukuha ng yaman si Rian. Isa rin siyang wise na businesswoman. Nagmamay-ari siya ng jewelry brand na Booz na nagbebenta ng mga minimalistang alahas at mayroon din siyang cookie business na tinatawag na Base Bakes. Pagdating naman sa kanyang tinitirhan, bukod sa kanyang childhood house sa Alabang, kasalukuyan siyang nangungupahan sa isang magandang bahay kasama ang kanyang best friend na si Michelle D simula pa noong 2022. Para naman sa kanyang mga trabaho sa labas, mayroon siyang customized na artista van na nagsisilbing pangalawang bahay niya. Kumpleto ito sa gamit dahil may sofa na nagiging kama, smart TV, Wi-Fi, vanity mirror at sariling banyo. Talagang kitang-kita na ang tagumpay ni Rian ay bunga ng kanyang sipag sa loob ng maraming taon.
Mula sa pagiging batang model hanggang sa pagiging isang matagumpay na negosyante, napanatili niya ang kanyang kinang sa industriya. Sa tingin niyo, sapat na ba ang material na bagay at karangyaan para masabing kompleto na ang buhay ng isang tao o mas mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan at katuwang sa buhay gaya ng nahanap ni Rian? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.